sa kanila dahil sa umano'y maanumalyang pagpapagawa ng Makati Parking Building. Umabot sa 376,000. Ito, natitiyak ko, meron nyo sa inyo rito, meron nyo sa inyo, sa paghanga ninyo sa kanyang mga sinasabing, pinapatay ko yan! Puputulin ko ang ulo niyan! Huwag naman. Yung paghanga ninyo sana, huwag nyo hong ilipat sa pagboto. Sa pagboto ninyo, kailangan ang iboboto ninyo, maipagmamalaki ninyo, na maging Pangulo. Pero mali, ulit ko responsibilidad ng bawat isang Pilipino na hindi dapat maging Pangulo itong si Duterte. Hindi. Kung merong pambansang kamao, si Manny Pacquiao, meron naman tayong pambansang Verdugo na pumapatay ng mahirap. Hindi tama yan. Si Dilima, she was the chairman of the human rights for the longest time. Wala namang kaso na ipinipad, and yet she was yakking every day. Then she was Department of Justice. Wala rin naman sinabi. Until now, umalis na lang siya sa department, wala bang ipinayal na kaso. But I would like to remind Binay that siya may kaso, plunder, ang asawa niya may kaso, pati anak niya may kaso. So, would you want Malacanang filled with people accused of corruption? Plunder, stealing the money of the people. Siya ang may kaso. He should worry, actually. He's the one who should be worried.
Ako, abogado ako. I know what. Pantakot lang yan sa ganyan. Hindi mo matakot ng ganun. Binay. Ikaw ang dapat matakot. Magsabay-sabay kayo sa munting lupa ng ikaw, asawa mo, anak mo. You should be the one worrying. At ako, palagay na natin, assuming na totoo. Bakit? Binatay ko yung mga kriminal. Nabusog ba ang bulsa ko sa pera? Ano ba what is it to me? To kill a criminal? I was doing it for the people of Davao anyway. Wala na, hindi naman ako yumaman. Wala naman akong kinuhang extraordinary bayad dyan sa kriminal. Wala. Anong nawala sa Davao City? Wala. Ni 5 centimos. Tuloy, one less evil in this world. Yan ang ginawa ko sa Makati. Palagay natin totoo. Hiniritan ko lahat ng kriminal. Ikaw, anong ginawa mo sa Makati? Kami sa Makati, hirit kami sa pera. Ikaw yung berdogo ng pera, hindi ako. Ano ba naman napatay ka ng kriminal? I will do it again. And again and again. God, I cannot. For evil to triumph is for good men to do nothing. I will never would like to see the citizens on bended knees before criminal. Patayin nila muna ako bago ako. Yung sabi niya na mag-create daw siya ng isang special investigating council para investigahan. Bibigyan naman daw kayo ng due process. Pero ang kanyang end is papakulong niya kayo at saka yung DBS. Makita-kita kami doon. Ikaw, plunder. Ako, killing criminals. Now, people of the Philippines, mamili kayo. Taong ninakaw ang pera, bilyon-bilyon, o tao na pumapatay ng kriminal. That's the long and short of it. Choose. At saka bakit siya mag-create ng komisyon? Where will he get the powers? Pag nanalo daw siya. Hindi naman siya talaga manalo. Tanungin mo siya, anong mangyari sa kanya kung manalo ako? Hi! Magandang umaga po sa inyo mga kababayan. Napapanahon po tayo ngayon na harapin na ito ay moral responsibility natin sa ating pagkatao at ating kausapin ang ating mga kababayan na iboto dapat maging pangulo ng isang tulad ni Mr. Duterte.